Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Week 5, Day 1. Layunin na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining tulad ng pagguhit, paggawa ng simpleng graph at pagkukwento ayon sa tao at populasyon. Magpakita ng dalawang larawan. Unang larawan, lumang larawan ng komunidad. At ang ikalawang larawan ay mga kasalukuyang larawan ng komunidad. Ano-ano ang inyong nakita sa larawan A at sa larawan B? May pagbabago bang naganap? Ano ang mga ito? Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ang populasyon naman ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ito ay ginagamitan ng mga simbolo. Basahin natin ang maikling kwento. Barangay Masagana, nagkakaisa. Sa isang maliit na bayan na dating tahimik at payapa, naroon ang Barangay Masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang taniman ng gulay. Sa bawat umaga, nakikita si Mang Pedro na masigasig na nag-aalaga ng kanyang taniman upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit isang araw, dumating ang mga balitang magkakaroon ng malaking proyekto sa kanilang bayan. Itatayo ang isang bagong residential subdivision upang magbigay ng mga bahay sa mga pamilyang naghahanap ng mas murang tirahan malapit sa lungsod. Sa simula pa lamang, naroon na ang agam-agam at pangamba sa mga residente kung ano ang magiging epekto sa kanilang pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang pagpapatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Dumami ang mga bagong residente na lumipat sa bayan, at ang dating maluwag na mga kalsada ay unti-unting nagiging masikip. Nabawasan din ang mga taniman ng gulay ni Mang Pedro upang bigyang daan sa mga bagong tahanan. Napag-alaman ni Mang Pedro sa kanilang barangay ang sumusunod na datos ng kanilang populasyon. Ngunit hindi rin naiwasan ang mga hamon. Dumami ang basura sa mga kalsada at ang dating malinis na ilog ay unti-unting nagkaroon ng polusyon. Upang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik ang kalinisan sa kanilang komunidad. Mga bata, ano ang pamagat ng kwentong binasa o pinakinggan? At ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad sa Barangay Masagana? Batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph. Ilan ang bilang ng populasyon noong 2015? Ano ang napansin ninyo sa datos ng bilang ng populasyon? Nagbabago ba ang isang komunidad?
Batay sa inilahad na aralin, ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad? Gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Narito ang bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng Masagana. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!